Okay, mga pamangkin, sagutin natin. Nung nakaraan, nag-post ako nung question and answer. So, sagutin na natin ngayon bago tayo lumarga. Ito sa Facebook muna. At galing kay John Robert Matabilas. Shoutout sa'yo, tol, pamangkin. Tito Jom, ano ang naging daan para piliin mong mag-vlog? Siyempre, pera. Hindi. Of course, para kumita ng maayos. Siyempre, di ba, nung time na yun, pagka-vlogger, parang ang dating, ang daming pera, alam mo, malaki kinikita, pero hindi lahat. Hindi lahat. So, yun yung naging daan. Actually, marami akong naging trabaho from pedicab driver sa Divisoria, nag-upgrade hanggang sa mapunta tayo dito sa pagbablog o sa food vlog. So, siyempre, ang nagtulak na para kahit paano makaangat sa buhay, yung pagbablog. So, pinili ko yung pagbablog. Naging full-time na ako dito sa pagbablog. At ayun. So far, ayos naman yung buhay natin kumpara doon sa buhay natin noon. Okay. Thank you, John Robert Matabilas, ha. Ito naman galing kay Mangkoy Agustin. Tito Jom, kung pampahaba ng buhay ang pansit, bakit hindi nire-reseta ng doktor yung pansit? Simple lang ang nakikita kong dahilan dyan, wala silang komisyon. Galing kay Ashanti Cruz, shoutout sa'yo Ashanti, sa lahat ng kinainan mong pares o mami, saan ang pinaka-the best doon, Tito Jom Game? Ang pinaka-the best na mami muna, kay Mami Classico, syempre walang iba, kay Bear, yung sa Dagupan Street, tapos kay Ambet, yung sa Asuncion, tapos yun sa Juan Soler. Actually, yung Juan Soler sa kanya sa Dagupan Street, isa lang may-ari. So, yun yung mga pinaka-the best na Mami Classico. Pagdating naman sa Pares marami, kay Lods, kay Emteng, kay BJ sa Malabon, syempre doon sa kapatid niya na si Perez Pares, sino pa ba? Syempre yung Pares Retiro, yung original. Actually, paborito ko kasi yung Pares kaya the best, karamihan nung nakakainan kong pares. Tapos karamihan nung mga hindi ko gustong pares, sagutin ko na rin, yung mga masyadong, alam mo yun, yung masyadong tigte 35, tigpo 40, sa sobrang mura nako-compromise yung lasa. So marami nun sa mga tabi-tabi. Salamat Shanti Cruz. Doms Otsoha, ilang beses ka nakapasok sa Pegasus? Sa totoo lang hindi pa ako nakakapasok ng Pegasus kasi yung Pegasus para sa akin, para lang siya sa mga may pera. Nakapasok ako sa MacArthur, yung mga beer house doon na sunod-sunod. Doon nakapasok ako. Pero sa Pegasus, hindi. Kasi alam ko, sabi nila, pagka mga umupo ka doon, ang mga makakatabi mo doon, mga congressman, yung mga ganun-ganon. Sabi nila, wala naman akong ganun kalaking pera. So, hindi pa ako nakakapasok ng Pegasus. Pero pag nakapasok ako, sasabihin ko, magbablog pa ako, promise. Thank you, Doms, Ito, mga tapan to Ito, Roberto, Tito Joe, may pag-asa po ba akong maging sikat ako gaya mo at may pag-asa pa ba akong maging mayaman? Siyempre, lahat naman ng tao meron pag-asa. Basta magsumikap, piliin kung ano yung pwedeng maging trabaho na pasok doon sa skills at karakter mo at magpaunlad, magsipag hanggang sa maging mayaman. O ako kasi gusto ko maging sakto lang. Alam mo yun, yung may pera lang na ma-provide. Hindi naman kailangan na mayaman. Siguro yung yung may extrang pera sa budget, may extra kang pera sa emergency, may extra kang pera sa mga luho mo, may extra kang pera sa pag-travel mo. Swak na sa akin nun, sapat na ako doon. Tapan ulit, Alonso Humilano dyan, Tio Jom, Pegasus Corner Scout, Chuatoco Street, 1990 sa tapat niya na may sauna castle. Alam ko yon, napasok mo ba? Ganda ng bebot, mga prom day, pero game. Hindi, nakita ko yung castle na parang hotel na yon sa may Quezon City, pero di pa ako nakakapasok doon. Yun. Pero kung game sila, mas game ng tito ng ina niya. Basta mga babae talaga. Galing kay Romnick Caballero, tapan din. Gano'n ko nakatagal na vlogger? 2018, nung nag-start ako mag-vlog. Tapos parang 2021 ata nung food vlog. Marami akong naging content. Mayroon akong content na clearing operation, merong personal lifestyle, tapos merong food vlog itong huli.
Jan Destura, top 10. Kung magiging street food ka, ano ka doon? Syempre, pares. Dahil paborito natin yung pares ever since. Saka sa pares din ako nagsimula, saka sa lugaw, yung vlog natin sa food vlog. So, kung magiging street food ako, pares. Tapos hindi na yung basang-basa pares kailangan niya masarap. Tapan, Jose Reyes, shoutout sa'yo. Tito, gaano ka kadalas sa Isitan? To tell you honestly, never akong tumambay sa Isitan. Nakapunta ako pero hindi ako tumambay. At yung mga sinasabi ko, yung mga kwento-kwento lang. Siyempre, laking Maynila ako, laking Tondo ko. Alam ko yung kwentong Isitan eh. Pag laking Maynila ka, laking Tondo ka, o laking Sampaloc ka, alam mo yung kwento sa Isitan eh. Kaya, actually, ano yun eh, history na yun eh. Although, sabi nila, nangyayari pa din ngayon. Pero mga kwento ko lang yun kasi naabutan ko kasi yung kwento sa Isitan. Pero never pa akong tumambay sa Isitan na matagal o nag-booking. Hindi. Kwento lang talaga yun. Kwento lang. Kwento lang dahil sa mga kaibigan ko, nagiging tambay doon. Alam mo yun, nakikwento nila sa akin. Saka alam ko yung kwento, parang sino naman ata, alam yung kwento ng Isitan eh, di ba? Mukha lang akong ganito, pero hindi pa ako nakakatambay ng Isitan. Kwarpal Kwe. Bakit hindi ka sumali ng Flip Top Battle League? Nakatagpa. Hindi tayo uubra doon, baka mag-choke ako doon. Pero kung hindi ako sasali doon, pero kung yung mga bonus round, yung mga tipong guest appearance, yung mga ganun, tapos may kalaban, yun baka pwede pa. Kasi pili ko, mag-choke ako eh. Kasi ang hirap nung, minsan kasi hindi ako nagsusulat. Yung ginagawa natin na food rap doon sa mga vlog natin, on the spot yun eh. Minsan paulit-ulit, on the spot. Hindi ako nagsusulat. Pero lately, nagsulat ako kasi nahihirapan na akong mag-isip. Kasi ang dami na eh. Padalas na ako nag-upload. Imagine, noon nagpo-food rap ako, ano ba yun? Araw-araw ako nagpo-food rap. Isipin mo, durog na durog yung brain cells mo. Kung yung mga flip-top battle league nga, yung mga MC nga, hindi naman araw-araw nag-upload o nagbabattle. Yung pa kayang ina-upload ko na halos araw-araw. Kaya mahirap. Kaya medyo nag-voice over tayo, tapos yung nag-actual voice na tayo. Ganun na yung ginawa natin lately. Thank you Kwarpal Kwe. Ryan Santillan, hi Tito, ano pong bansa ang gusto mong puntahan at anong pagkain ang gusto nyong subukan sa bansang yon? India. Gusto kong matikman yung marumi na, mura na marumi pa. Hindi, napanood ko kay, parang yung kasi yung culture nila eh. Parang yun yung ginagawa nila. Parang dito sa atin sa Pilipinas, I'm sure naman nakakain na kayo doon sa mga street food natin eh, di ba? So, kung meron mong akong bansang gustong puntahan, syempre walang iba ko yung India o mga Southeast, Singapore, China, yung mga ganun. Tapos titikman ko yung nila, yung mismong delicacy nila o yung pagkain nila. Ganun ang gusto kong gawin. Actually, yung content ko nga, mas gusto ko travel eh. Napunta tayo sa food kasi gusto ko rin kumain. Mahilig din akong kumain. Kaming dalawa ni Rai yung lagi kong kasama. Mahilig akong kumain talaga. Kaya yun yung naisip ko na pwede kong ipalit food vlog doon sa gustong-gusto ko na travel vlog. Since na maraming nagta-travel at magastos yung travel vlog, hindi kaya ng bulsa. Kaya doon tayo napunta sa food. Okay? Charmaine Malyari de Guzman, top 10. Tito, saan yung pinaka-worst na kainan mo hindi ka nauulit, not just in taste, pero pati na rin in terms of hygienic? Sa hygienic, wala naman, parang wala akong pake. Parang wala akong pake doon sa kung marumi o malinis. Kilala nyo naman ako, mas laki akong kalye. So, kahit na alam mong ganun yung pagkagawa nila, kumakain pa rin ako. Fan pa rin ako ng mga pagkain kalye. Pero hindi ko sinasabing marumi ang pagkain kalye, o hindi sila hygienic. Kasi yung iba dyan, talagang sumusunod naman at malinis naman din. Pero, wala akong pake kung marumi yung pagkagawa, basta masarap siya. O masarap siya na malinis siya. Wala akong pake doon. Pero yung worst na nakainan ko na hindi na ako uulit, wala pa akong natikman na worst na hindi na ako ulit. Pero may natikman akong worst na gusto kong subukan ulit. Yung sa Binondo. Yung nag-comment din sa'yo, yung sumagot sa comment mo, yung delicious. Hindi ko alam kung bad trip ako noong time na yun. Kaya wala akong ganang kumain. Pero gusto ko siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon doon sa pansit gaming natin. At gusto ko matikman ulit yung pansit niya. So, yun. Pero hindi siya worst na hindi ko na uulitin. Gusto kong subukan ulit kasi nga
baka bad trip lang ako nung time na yon o wala lang akong ganang kumain. Alam mo kasi, Charmaine, ito kasi yung paliwanag ko lang. Ito kasi yung dilema namin mga food vlogger. Pagka sa sobrang napepersa ka na sa sobrang dami ng pwede mong kainan na kailangan mo mag-content, tumataas yung standards mo na pagkain. Gaya ng pagkain ko sa Pares. Noon, okay na ako doon sa mga tikwa 40, yung mga sa tabi-tabi, yung lamang yung sabaw doon sa laman. Okay na ako doon eh. Pero simula nung nakatikim ako ng mga iba't ibang klaseng Pares na masasarap, parang tumaas na yung standard ko. Parang ayoko nang kumain sa kanila. Gusto ko na doon sa talagang mga sulit na kainan. So, ganun eh. So, yun yung dilema ko sa tingin ko as food vlogger o dilema din ng iba na food vlogger din. Kasi nga sa sobrang dami na nakakainan. Kasi pag hindi ka food vlogger, okay eh. Kain tayo sa labas sa sahod, parang gano'n eh, di ba? Kami, kain kami araw-araw o every other day, kaya talagang napepuwersa kami na kumain at tumikim ng kung ano-ano, kaya tumataas din yung standard nung sarap para sa amin. Thank you Charmaine Malyari de Guzman. Olan Agoma de la Cruz, Tito Jom, anong magandang mapapayo mo sa mga aspiring food vlogger o simplehan natin, vlogger na lang? Magandang tanong yan Eto, payo ko lang doon sa mga gustong mag-vlog, kailangan, kasi ang demand ni YouTube, saka ang demand ni Facebook, araw-araw no? Araw-araw ka mag-upload. Kung gusto mo mapansin, kailangan magpapansin ka. Ganun lang kasimple. 'Di ba? Tayo pagka gusto natin sa eskwelahan, pagka gusto natin magpapansin, talaga magpapapansin ka, magre-reset ka, tataas ka ng kamay, aktibo ka, aggressive ka. Same application, same logic applies to sa mga social media. Pagka gusto mo mag-vlog, kailangan magpapansin ka para talagang bigyan ka ng pagkakataon ni Meta o ng algorithm na, alam mo yon, na i-recommend yung channel mo. So, kung kaya mong mag-upload every other day na yung pinaka-list, pero kailangan araw-araw yun ang gawin mo. Kasi doon ka talaga bibigyan ng pagkakataon ni Meta o ni algorithm na i-recommend ka niya. At syempre, kailangan quality yung i-upload mo. Diyan napapasok yung gagawin mo kung ano yung gusto mo. 'Di ba napaka-cliche nun? Kung ano yung passion mo, kung ano yung tingin mong gusto mo, yun ang gawin mo. 'Di ba? Yun ang sinasabi nila, which is correct. Kasi ang hirap kung gagawin mo siya araw-araw tapos hindi mo naman siya gusto, yung napipilitan ka lang. Parang ang hirap niyang gawin. Kaya doon napapasok yung kung saan yung gusto mo, kung ano yung hilig mo, yun yung gawin mo. Doon na siya papasok. Pero, syempre, wag na naman natin i-disregard na porket hindi mo to passion ngayon, hindi mo na siya magiging passion balang araw. Kasi yung iba minsan natututunan ng mahalin, 'di ba? O nagiging passionate ka na doon sa bagay na ginagawa mo napapamahal ka na doon sa ginagawa mo. Pwede rin natin i-consider 'yon. Hindi porket hindi ka passionate ngayon doon sa ganung kunyari sa food. Hindi ka passionate sa food tapos magpo-food vlog ka, baka pumalpak ka. Pero syempre, bigyan mo rin ng pagkakataon yung sarili mo. Baka mamaya nasa huli yung pagmamahal, napamahal ka na sa food vlog, naging passionate ka na. Merong ganon na instance. So, kaya dapat, bigyan mo na ng pagkakataon kung ano yung hindi mo hilig ngayon. Pero pagka siguro mga ilang buwan o taon nang lumipas, wala pa rin nangyayari, baka this time, gawin mo naman kung ano yung gusto mong gawin o vice versa. Okay. Tapan, Mark Joseph Villanueva, kung bibigyan ka ng pagkakataon maging artista, ano ka? Siguro kung yung katawan ko dati, Viva Max o yung mga bold movies. Pero yung katawan ko ngayon, okay na ako sa comedy. Okay na ako magpasaya ng mga taong nalulungkot. Kasi mas mahirap na trabaho yun, di ba? Romney Caballero, magkano nagagastos mo sa food vlog mo at mapapayo mo sa mga gusto mag-vlog? Nagagastos, depende sa kakainan. Siyempre, minsan nililibre ka na nung restaurant. Okay yon, wala kaming gastos doon. Pero minsan, nagbabayad din kami, lalo-lalo na pagka gusto namin kainan yung restaurant na yun. Kung magkano yung presyo, siguro mga more or less 1,000. Pagka marami yan, gaya nung ginawa namin ni Ray na top 5 na Noodles Gaming, sobrang dami nun, lahat yun may bayad. So parang gumastos kami ng mga 2,500 o kulang-kulang 3,000. Yung may papayo mo sa gusto mag-vlog, nasabi ko na kanina doon sa isang comment. Thank you, Romnick. Tapan yan. Maui, Haptan, yung totoo lang nakatambay ka na ba dati sa Isitan? Never akong tumambay sa Isitan.
nadadaan ako pag bumibili ako sa Expression. Pero never akong tumambay at never tayong nag-book doon sa Isetan. Yun ang totoo. Kwento-kwento lang yun. Ganun lang magkwento sa tito nyo kasi naabot laking kalye, naabot laking kanto, laking dagupan, laking tundo, batang dagupan to. Kaya alam ko yung mga kwento. Eto, sa YouTube naman, sa YouTube, kailan ka nagsimula mag-vlog at bakit food content ang napili mo? Food content ang napili ko kasi mahilig akong kumain talaga. Tapos kailan ako nagsimula? 2018, galing niyang kay Sai. Shout out sa inyo. Kuya, ang laki na pinayat mo, share naman ang ginawa mo sa pampapayad. Nagpa-fasting ako pagka wala akong food vlog. Pag nasa bahay lang ako, fasting yan. Kakain ako alas 12 ng tanghali. Yun ang ginagawa ko, saka walang rice. Fasting na, wala pang rice. Galing ito ulit kay user. Bakit pinasok mo, Tito Jom, ang pagbablog? Kasi mas madali siya for me na kumita ng kahit papano maayos-ayos compared doon sa mga previous job ko. So marami ako naging trabaho from pedicab driver sa Divisoria, nag-level up na service crew sa Jollibee Tutuban, Kenny Rogers Tutuban, promodizer ng Pure Gold Tayuman, tapos level up, nag-aral, nakatapos, manager ng McDonald's, tapos naging teacher, naging professor na college professor, hanggang sa nagnegosyo, nag-business ng photo and video, tapos nag-food vlogging. Okay. Corpus, galing kay Corpus. Nasa Manila cleaning operation ka pa din ba? Ikaw ba yung vlogger nila doon? Yes, ako yon, pero wala na ako sa cleaning operation siguro mga 2 years na. So mga re-upload na lang yung ginagawa natin doon at yun na yung ang ina-upload natin doon sa kabilang channel natin. Jup Moto, galing kay Jup Moto. Shoutout sa inyo. Happiness or chocolate? Syempre happiness. Happiness ang pipiliin natin. Okay, maraming salamat sa mga nag-comment at naki-join doon sa question and answer natin. Sana nasagot ko yung tanong nyo kahit papano. Magkakaroon ulit tayo ng mga ganitong klaseng question and answer. Abangan nyo yung mga food vlog natin. Iba yung ina-upload ko na food vlog sa YouTube at iba din yung ina-upload natin sa Facebook. Yung Facebook ko araw-araw, yung ating YouTube every other day. YouTube full format o yung long video, tapos yung mga short videos doon sa Facebook. Kaya kung merong pagkakataon, sana subscribe o follow din kayo sa dalawang channel na yan. Meron din tayong TikTok, meron din tayong Instagram. Maraming salamat. Abangan nyo yung Calabarzon vlog natin. Patuloy pa rin siya, season 2. Meron din tayong Lugaw Gaming, Pares Gaming, Pansit Gaming, kung ano-ano pa. So meron tayong Calabarzon vlog. Abangan nyo sa susunod na araw. Talagang nag-iipon lang ako para doon sa travel natin. Abangan nyo din yung mga comedy content natin doon sa kabilang channel natin na Joe Malong Work Travel, Facebook at YouTube. Maraming salamat mga pamangkin. Sobrang solid kayo. Solid, liquid at gas! Tito Joe, Tito ng ina mo. Food vlogging ng masa, astig sa kwento. Kainan, bardagulan, walang kupas ang trip. Solid liquid gas, Tito Jom legit.